Scorpio, kamusta na kayo? Welcome back to Kataos Intuition Tarot Reading. Ang general reading po natin ngayon ay para po sa inyo sa buwan ng October. Sisili po tayo ng mga kaganapan po at pagbabago sa love life ng ibang Scorpio. General reading po ito, kaya hindi po ito resonate sa lahat. Okay po? At magsilbing gabay lamang po ang mga messages na mapapakinggan po ninyo sa magiging reading natin ngayon. Okay po? At huwag po kalimutan na mag-subscribe. At kung gusto mo po na maging updated tuwing may bago po akong upload na video para po sa Scorpio, ay pakipindot na lang po ang notification bell. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Nagtalunan na. Okay. Scorpio, love life. Nakikita ko po sa unang tarot cards natin ang bagong simula o bagong chapter sa isang relationship. So, pwedeng may kinalaman din po ito sa past person para po sa ibang Scorpio. Pwedeng sa ibang Scorpio ay talagang bagong chapter po or bago at fresh na relationship. Bagong simula na isang exciting na yugto ng isang love life. Or nagpapahiwatig din po ito na isang exciting na bagong yugto sa love life po ng iba sa inyo. Kung saan ay magkakaroon po ng engagement ang iba po sa inyo, or pwedeng ang iba naman po ay magpapakasal na at magsisimula ng isang bagong pamilya. Nakikita ko po dito sa inyong ibang tarot cards po na siguro sa mga magkakaroon po ng bagong simula ng love relationship ay meron po kayong kailangang mga pag-aralan na mga bagay-bagay or sitwasyon para magkaroon po kayo ng carefree at stable na love relationship. Ito po ay nagpapakita po ito ng pang long term na love relationship. Kaya pwede ang iba po sa inyo ay, ayun nga po, magsisimula ng mag-engage or merong mga yayari na engagement. Pwede ang iba ay nagbabalak ng magpakasal at magsimula po ng isang bagong family. Ayun po. So, sa iba naman po dyan na wala pa po kayong mga love life sa kasalukuyan, ito po ay nag-a-advise po ito na kailangan nyo na pong gumawa ng isang bold step at i-express po ninyo yung inyong feelings or inyong intention na pure para po sa tao na matagal nyo ng gusto or para sa tao na gusto mo na maging bahagi ng iyong buhay or gusto mong maging forever. Ganun po. So, pwedeng ang buwan ng October ay isang magandang pagkakataon na para sabihin nyo po sa kanila na kayo ay interesado sa kanila. Pero ito po ay nag-advise pa ito na pag-isipan muna ninyo mabuti ang inyong mga pinaplano. Pag-aralan nyo muna ng mabuti kung gusto po ninyo magkaroon ng long-term na commitment or pang long-term na love relationship. Ayun po. Itong sumunod naman po na tarot cards ay parang nakikita ko rito yung sitwasyon ng love life naman ng iba po sa inyo. Parang meron po kayong pinagtitimbang-timbang or ang inyong relationship ay nagja-juggle po. Dahil siguro gusto lang po ninyo na maging malaya. Example po, ang inyong partner ay medyo possessive. At ikaw po yung tipo ng tao na gusto mo po ay yung malaya ka kumilos ng naayon sa iyong gusto. So, ito po kasi nagpapakita po ito ng pagtalikod sa isang
sitwasyon. Kaya pwedeng iba sa inyo ay nakakaranas po kayo ng hindi maganda sa inyong present na love relationship. Or pwede nga iba rin po sa inyo, sa mga may married life na, pwedeng meron po kayong nararanasan na mga financial difficulties at kailangan po ninyo na mag-adventure, magbakasakali po para sa isang mga bagong opportunities, bagong simula. At ito po ang gagawin po ng iba sa inyo. Pwedeng lalayo po muna kayo sa inyong mga partner para po sa inyong mga financial goals. Pwedeng ganun po. Okay. Siyempre po kung meron nga po talaga kayong mga goals, magandang goals para sa inyong love relationship, lalong-lalo na yung meron po kayong mga plano na pang long term, ay kailangan nyo po talaga na baka sakali po, mag-take ng leap para po sa inyong pangangailangan financially. Kailangan lang po ninyo na maging matyaga para lang po sa inyong mga goals. Kailangan po ninyo ng pasensya muna kung kayo po ay pansamantalang magkakalayo. At para naman po yan sa inyong mga goals. Ito ay nagpapakita po ito ng inyong mga heart's desire. So, pwedeng ang desire po ng iba sa inyo ay hindi lang po yung pang-present na desire, kundi yung pang-long term para po sa inyong dalawa ng iyong person. Kaya, ito po ay nagpapakita po na kailangan po ninyong maging matyaga, maging mapasensya muna sa inyong mga magiging sitwasyon. Kung bakit ang iba po sa inyo ay kailangan po munang lumayo para po sa inyong goals na kailangan pang gawin. At ang goals po ninyo na yan ay hindi lang naman po pansarili, kundi para po sa inyong mga magagandang future plans. Pang long-term plans po ninyo. Ayun. So, para po sa iba naman na or para sa iba naman po na nagbabalak na mag-adventure muna para po sa inyong mga future plans ninyong mag-partner ay nagpapakita po itong the justice na kailangan nyo lang po maging matapat siguro sa inyong partner kahit kayo po ay magkalayo. Kung gusto po ninyo na magkaroon po ng magandang outcome ang inyong love relationship. So, kailangan nyo maging matatag sa tukso. O, pwedeng ganon, di ba? Kailangan po ay fair po kayo. Lagi po kayong fair at honest sa inyong mga partners. Dahil kung gaano po ninyo itrato at palagahan ang inyong present na relationship, ay syempre ganun din po ang magiging outcome nun. Isang maganda at successful din na love relationship na pwedeng mauwi din sa pang long term at sa pagbuo ng isang pamilya. Kaya ito nagpapakita rin na ang magiging outcome ng inyong mga future plans para sa inyong mga love life ay nakadepende pa rin po sa inyong dalawa. Yun. So, Scorpio, kung nagustuhan nyo po itong ating basa para po sa inyong love life, ay huwag nyo po kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.